sila ng todo-todo para po makabangon para pagdating po ng Pasko di Jesus ay sana po ay maging ngumiti po sa kanila ang isang napakaganda at napakasayang Pasko sa itong dating po ng buwan ng December. Sana ganito nga po sana mga panahon natin pong ikang ay mararanasan ay kahit papano nga po ay tuluyan na po makakabangon ng ating pong mga kababayan, no? At ito na rin po ay bunga na rin po, no? Ang ating po naman mga provincial officials at ang ating mga city officials, mga local officials ay andyan pa rin naman po sila. Nakita naman po natin yung kanilang pagsasakripisyo, pagpapasakit po, ano, para po lahat po ay maibahagi, maibigay po sa inyo at ang mga tulong ano, na ibinibigay po para po sa inyo ng ating pong mga kababayan. Speaking of tulong, medyo ako'y na ano lang, ano, overwhelmed ako sa mga kaliwat kanang mga dumarating po sa ating lalawigan ng Isabela, galing in other provinces, galing in other regions, galing in sa mga malalayong lugar ay nagtutungo po, dumarating po sa ating lalawigan ng Isabela, especially Sunday yesterday. Kahit Saturday and Sunday, no, nung kung bumiyahe ako ng Tuguegarao, almost lahat ng mga nasasalubong at nakakasabay po natin ay meron po mga dalang mga relief goods para po sa mga mamamayan ng Region 2, not only ang lalawigan ng Cagayan but also the province of Isabela. So ito nga po, ano, talagang na-overwhelm mo tayo sa mga nakikita ho nating mga ganitong mga bagay-bagay na inaabot po o nagpapaabot po ng kanilang mga tulong. Sana naman po sa ating mga kababayan, isa lang po naman ang pag-iusap po natin, ano, whatever, ano, tama po yung sabi ng aking a new friend from Zambales na siya po yung naging isa po sa mga talagang nag-spearhead ng pagtulong po, #Bangon Isabela, sa pagtulong pagbibigay po ng ating mga kababayan. Yung po ng ating mga kababayan yung mga nagbigay po ng donations, ano, yung mga donors po naman natin, naghirap din po yan. Kaya po whatever it is, used clothes man po yan at ano man po yan, wag naman no sana natin tanggapin naman no natin, at kung hindi po magkasya sa atin at hindi po wag naman no natin gawing para nakakalam nyo, naramdaman ko din no, maramdam ko yung ilan no sa mga maaring sentimento ng ating mga babayan na naghahatid po sa atin ng tulong pagkatapos, especially yung mga used clothes, ano, pagkatapos nakikita lamang po nasa video pa tinatapon sa ilog kung saan. Pwede naman po mapakinabangan pa yan. Kung hindi po kasya sa inyo, kung hindi po ninyo gusto, huwag na naman ninyo yung parang itatapon na lang o sa kalye, itatapon na lang o sa basura kung saan. Pwede naman po itong maging mga kandiwa, useful. Halimbawa, katulad na sabi po ni Ian Dalog na lahat po, puro putik pa rin po ang bahay, brown po pa rin ang lahat, naging brown po ang lahat. Yan po, pwede po naman nating gamitin. Useful po mga yan sa pagpupunas sa ating pong mga sahig, pagpupunas po sa kung ano man po ang may kulapol na putik. Huwag naman no nating itatapon sa ilog, i-video pa ninyo na ano pang gagawin ninyo, babalibag pa ninyo, susunugin pa ninyo. Wow naman, ha. Wala naman no siguro no sa mga 10 nagbibigay ng tulong, nag-aabot po ng mga used clothings o mga dollar po ng mga damit, wala naman po siguro silang masamang intention na kayo po ay parang ang tawag doon, yung po kapihin kung kayo po ay mayayaman na bigla wala kayong mga damit, baka na dahil nga po sa nabaha kayo, pipili pa kayo kung ano, pipiliin pa ninyo yung mga sosyal o naghahanap kayo ng sosyal na damit. Huwag naman po sanang ganun. O kung hindi nyo po makurso na daan, tatapon na lamang po ninyo. Alam nyo, it hurts, ano, nakakasakit din po ng damdamin doon sa mga taong nagbibigay, nag-aabot po ng tulong para po sa ating lahat. Huwag naman o yung itatapon ninyo, video pa ninyo, ilalagtad pa ninyo yung mga damit na ayaw ninyo na para bagang nasa isang tabi lang. Alam nyo, may pakinabang. Kung hindi po ninyo magamit, hindi nyo po maisuot, mayroon nga pong pakinabang. Sabi nga po ni Marlon Gonzales, yung po ng ating bagong kaibigan from Zambales na nanguna po, no, sa paghatid po ng tulong dito kahapon, nakita niya nga po, sana sabi niya, yung pong mga damit na yan, na mga damit na binigay po, na nakinalap po natin, sana po maramdaman din ninyo yung parang hirap din ng kanilang pagbiyahe dito, at yung mga nagbigay po niyan, kusang loob po niyan. Siyempre, masakit on their part, ano, na makita yung mga itinutulong, mga damit na binigay sa inyo, tapos hindi man kasya, andyan itatapon lamang po ninyo. Oh my God! Tapos kung
ay nanupan ninyo, huwag naman po, masakit din naman yan sa kalooban ng mga taong tumulong sa inyo. At sabi nga po ni Mr. Marlon Gonzales, yan po, kung hindi po nyo magamit, use that, gamitin po ninyo yan. Meron pang pakinabang yan. Gawin yung basahan na pangpunas sa ikangay paglilinis ng inyong tahanan o ng inyong bahay. So kahit papano, yung pong damit na yun, meron pong ikangay naging kapakinabangan, hindi man ninyo naisuot in other aspect na pakinabangan. Di po ba? Ay nadanag 10 minuto bago po mga alas 8 ng umaga, Monday na Monday. Ito lang po kasi yung ating observation. Oy, maraming big thank you ako. Maraming salamat po kay pare Eric at kay Dr. Jane Latonio Aguila Cacabelos at doon kay doon sa kanilang driver pinaano sa atin yung nag-drive sa amin si Weng. Maraming salamat ang aking taus-pusong pasasalamat po sa inyo sapagkat kung wala po hindi po kay Sir Eric at kay Dr. Jane Latonio Aguila Cacabelos, medyo tayo po ay hindi po nakabagbiyahe ng Tuguegarao City at bayan po ng Santo Tomas Isabela para po maghatid din ng konting tulong natin mula po sa aming pamilya at sa ating mga kaibigan na in one way of another po tayo na sila po ay nagbigay ng mga ayuda at tulong na pinarating po natin sa lalawigan ng Cagayan at bayan po ng Santo Tomas Isabela, wherein Cagayan na mayroon po tayong naibigay sa Cagayan, nasa Tuguegarao at yung pong grupo na sumalubong sa atin, sila naman po ay nagtungo po, yung pong dala natin tulong ay dinala naman po sa Alcala at Amulong. So kila Doktora Jane at pare Eric Latonio Aguila Cacabelos, thank you very much sa pagpapayaran po ninyo ng inyong pong ikangay sasakyan na isang forward wherein doon po namin ikinarga yung pong aming mga ikangay inatid na tulong sa ating pong mga kababayan dyan po sa bayan ng Tuguegarao at sa bayan po ng Santo Tomas Isabela. Again, sa lahat po kila Kelly, si Kelly din, pibida po yan, thank you Kelly sa mga ibinigay din ninyong mga bottled waters at mga damit at mga ganun din yung goods na iparating na natin yan. Ang dami na natin nabigyan na mga kabaranggayan natin na talagang sinalanta ng bagyong Ulysses dahil nga sa malawakang pagbaha. Again, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa maikli po sa maliit po nating ikangay ginagawang pagtulong sa ating pong mga kababayan. So again, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal dahil nga po sa ikakadakilaan ng inyong mga puso sa pagbibigay po ng ayuda at lend for your lend your helping hand sa mga needy nating mga kababayan. Magbabalik po ang ating programang DY Patrol Morning Edition. 8 minuto na lamang po bago alas 8 ng umaga. Magandang morning din kay Sir Ian Dalog. Magandang umaga Sir Ian at kay Cathy Havate. Good morning po. At magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo ako, mamaya po alas 9 pa rin po ako ng umaga. Meron na bang klase ngayon? Wala pa. Swerte sa DY! Swerte sa DY! Swerte sa DY! Swerte sa DY? Ano ba yun? Buong kasiyahang inihahandog ng himpilan DWDY-AM at DWLE-FM ang MBS Pamaskong Handog 2020. Naglalakihang mga kapremyo ang aming pamimigay sa pagdiriwang ng 30th anniversary sa December 18, 2020. First prize A, Honda Wave Alpha 125 motorcycle from Equity Machineries, Kawayan City. First prize B, Honda Motorcycle TMX 125 from J2 Marketing, dealer of Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, Tagaran, Kawayan City. Second prize, 32 inches flat screen TV with bracket from ASV Marketing, Canciller Avenue, Kawayan City through Mr. and Mrs. Amado Boy and Zenny Viernes. Third prize, Singer Sewing Machine from JD Enterprises, Rizal Avenue, District 3, Kawayan City through Mrs. Delia de Guzman. Fourth prize, Sala Set from Star Saver Enterprises, Public Market, Kawayan City through Engineer and Mrs. Sandre and Lori Di Maculanan. Fifth prize, Gimelina Coffee Table with Chair from Triple R Furniture Wood Products, Consuelo Lucas Street, Purok Saisan, Ferming, Kawayan City through Engineer and Mrs. Rufo Bulusan. Sixth prize, Water Dispenser from Hotel Alabama, Paraiso Street, Cabarwan, Kawayan City, and Red's Laundry Express, Quezon Street, Kawayan City through Miss Cherry Marie Viernes Malinlin. Seventh prize,
2 units divan set from Flores Furniture Shop, Villa Concepcion, Kawayan City through Mr. and Mrs. Neil and Gemma Flores. 8th prize, washing machine from SP Rufino Arcega, Kawayan City. 9th prize, Power Tools Planer from Power Tools Quezon Street, Kawayan City through Mr. and Mrs. Eddie and Deborah Yumul. 10th prize, G. Melina double bed from Felix Furniture Shop, Barangay Victoria, San Mateo, Isabela through Mr. and Mrs. Rinaldo Felix. 11th prize, Cellular Phone with Camera from Globe Telecom, Tagaran, Kawayan City. 12th prize, G. Melina TV stand from MJ's Ragasin Furniture Shop, Caloocan, Cabatuan, Isabela through Mr. Totoy and Michael Ragasin. 13th prize, Double Deck Bed from Cercenia Furniture Shop, Purok 5, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Franklin and Nieves, Cercenia. 14th prize, G. Melina Mirror Stand from Matalang Furniture Shop, Minati Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ricardo Matalang. 15th prize, 2-unit butaka from Nayon Gabriel Furniture Shop, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Nayon Gabriel. Anniversary draw, 1-unit hot and cold water dispenser from Universal Leaf Philippines Incorporated, Napaco Pequeño, Reina Mercedes Isabela. Last, Consolation prize from Vice Governor Faustino Boji GD III, Province of Isabela. Mason Hotel, Burgos Street, Kawayan City through Mrs. Jocelyn Pua. Mr. Aaron Agkawili, Manager, DSA Hardware, Electrical and Construction Supply, Centro, Kawayan City. ASM Enterprises, Minati Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ambrosio S. Maranan Jr. PS Commercial, Kawayan City. Mrs. Hortensia R. Galapon, Provincial Human Resource Management Office, Provincial Capital, City of Ilagan. Mrs. Maria Teresa Araneta Flores, Provincial Treasurer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Antonieta M. Bulan, OIC Provincial Accountant, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Elsa M. Pastrana, Provincial Budget Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Dr. Angelo C. Nawi, DVM Provincial Veterinarian, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Ruben C. Turingan, Provincial Maintenance Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Jeronimo Cabaccan Jr., Provincial Environment and Natural Resources Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Marites Frogoso, Provincial Agriculturist, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Marlu Rojas, Municipal Planning and Development Coordinator, Reina Mercedes Isabela. Miss Lilia de la Cruz Castillo, Provincial Cooperative Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Guillermo Barreto, Provincial Assessor, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Aldrich Samonte, Municipal Engineer, Nagilian, Isabela. Providers Multipurpose Cooperative, Nagilian, Isabela. Mr. Carlito Andres, City Treasurer, Kawayan City. Engineer Casimiro Palogan, Municipal Engineer, Dinapigi, Isabela. Mr. and Mrs. Jojo and Ching Aves, Botica Aves Public Market, Kawayan City. SB and Mrs. Manny and Merlita Angulwan Lechon House and Meat Shop, Reina Mercedes Isabela. Raffle date, December 18, 2020, alauna ng hapon sa NBS Studio, Minanti Uno, Kawayan City, as per Mayor's Permit Number 0168 Series of 2020. NBS, Pamaskongan Dog 2020. Our own special way of saying, Maraming salamat po!
Ang oras o mga kadiwa sa himpilang ito ng NBS, DWDY, aktibong kasabi po tayo ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. It's 8 o'clock in the morning. Sa programang DY Patrol Morning Edition, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kadiwa. Oy, mga kids, mga estudyante dito po sa ating lalawigan ng Isabela. Meron na po tayong klase, may klase na kayo. Pero sa lalawigan ng Cagayan, ang sabi ho ni Governor Mamba, wala daw pong klase hanggang matapos po ang semester na to. Tama ba yung narinig ko doon sa pahayag ni Governor Mamba ng Cagayan sapagkat hanggang November 30 lang o December na yung kay Governor Mamba. Pero gusto niya dire-diretso so well anyway, baka tingnan mo kung makaget makaano tayo sa Region 2 DepEd, and of course kahit si Schools Division Superintendent natin dito, si Sir Gomaro, para makakuha natin kung tuloy-tuloy po talagang open na po ang klase dito sa buong lungsod ng Kawayan o kung meron man po. At speaking of sa larangan po ng edukasyon, ayon po sa Region DepEd Region 2. Ba't nawawala ako? Umakyat na doon po sa 90,600,000 ang halaga po ng nasirang mga kagamitan sa sektor ng edukasyon sa Region 2 dahil po sa ikangay nangyaring malawakang magbaha dulot po ng bagyong Ulysses. Ayon po sa Department of Education Regional Director Dr. Benjamin Paragas, kabilang dito ang mga nasirang computer na nalubog po sa baha. Base po sa pinaka-latest na report o data, 1,695 na paaralan na po ang nakapagsumiti ng kanilang damage report. Pinakamaraming nasira nga ay mula po sa lalawigan ng Cagayan at ang Isabela. Ayon pa kay Regional Director Benjamin Paragas na asahang madaragdagan pa ang nasabing halaga dahil patuloy pa rin ang pangangalap nila ng datos. Samantala, gumagawa na rin ang paraan ng Department for Region 2 upang agad na mapalitan ang mga nasirang module at kagamitan sa mga binahang lugar. So talagang grabe grabe sa larangan ng education, 90 million Diyos, mahabagin daanag. So may klase na rin ngayon, tingnan natin, siguro makakapanayam natin si Schools Division Superintendent Gumaru ng DepEd Kawayan para makakuha ko tayo ng mga additional information kung paano po ba ang kanilang mga gagawin ngayon para po sa pagpapatuloy po ng klase ng ating mga bata, at eto nga po ay kung paano po ang mga estratehiya o ano po ang mga programa ang kanilang gagawin para po makaagapay pa o ano po ang ating mga bata dito po sa ating lalawigan ng Isabela. So maliban diyan sabi nga po ng mga natin ay grabe po ang nangyari nga po dito po sa ating lalawigan ng Isabela dahil nga po sa malawakang pagbaha. Habagin natin si Ginoong Gumaro, si Schools Division Superintendent ng DepEd Kawayan. Alam niyo ba yung nangyari kahapon diyan sa may bayan ng Luna, Isabela? Grabe yung nangyari, dalawa yung patay. Analisa, di ba? Yung sa may San Miguel. Ano yan? Oo, ito na nga meron tayo dito, di ba? Oo, ito. Ito yung kahapon ako, bandang alauna ng hapon. Na dead ball, Kasi nakainom ata tapos yung paanong isa hiniwalay. Danag. Ano ba yan? Tapos ano naman to? Nahuli. Ito po yung nangyari, Patay ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na sasakyan sa kabaan po ng Barangay San Miguel, Luna, Isabela. Ang mga nasawi ay itong driver ng motorsiklo na walang plaka ay si Christian
Cloyd Lopez, 33 years old, may asawa, at ang kanyang backrider na si Roderick Aquino, 34 years old, may asawa, parehong construction worker at kapwa residente ng Barangay Centro 2, Luna, Isabela. Sa inisyal na pagsisiyasan ng Luna Police Station, pasado 2:00 ng hapon, November 22 kahapon, bumabaybay sa kalsada ang dalawang magkaangkas patungong south direction, at nang sila po'y makarating sa pinangyarihan ng insidente ay umagaw sa kabilang linya ang motorsiklo. Sumalpok ang naturang motorsiklo sa natura sa kasalubong na sasakyan na may plakang OCD na minamaneho naman ni Raymond Collado, 21 years old, binata, residente. Okay. Dahil ito nga po yung binabanggit natin, vehicular accident. Mamay, pagpapatuloy po natin ito, no, sapagkat grabe yung nangyaring aksidente dyan po kahapon ng tanghali sa Maya, Luna, Isabela. Samantala, sa oras ito mga kadiwa, 5 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8, makakapasama na po natin ang ating pong Ikang Schools Division Superintendent dito po sa Division of Kawayan City. Walang iba po kundi si Schools Division Superintendent Sir Gumaru, upang malaman natin kung ano ang mga ginawa ho nilang paghahanda kaugnay po ng class ang mga estudyante natin dito sa lungsod ng Kawayan. Magandang umaga po, Schools Division Superintendent Sir. Welcome sa programang DY Patrol Morning Edition. Magandang umaga kasamang Konrad at sa lahat po na nakikinig sa ating radyo at sa lahat po ng ating mga kaguruan at ating mga learners. Magandang umaga po. Opo. Sir, kumusta na po ang ating Division of Kawayan after na nangyari nga po itong malawakang pagbaha? May klase na o ba ngayon? Yan, magre-resume na po tayo ngayon kasamang Konrad at gawa nga nung nakaraang linggo na clean up drive natin at nagpapasalamat tayo sa ating puting mayor dahil nakita niya po yung pangailangan natin na kailangan talaga natin maglinis sa ating mga nabang mga eskwelahan at sa mga iba pang mga ginagawa ng ating mga kaguruan. So sa ngayon, November 23, resume na po tayo sa ating regular na classes, sa ating radio-based instruction, cable television-based instruction, at sa ating modular instruction po. So, on the go ulit tayo kasamang Konrad. Okay, so nice to hear naman po. Ganun na nga at balik eskwela na. Kasi biro nyo, haba din, no? Haba din ng mga naging bakasyon ng mga bata because of this, sabi ko nga, baka nagkaroon na ng dull moment yung mga bata na sa kailang pag-aaral kung hindi pa magre-resume kasi sa lalawigan na kayo, haba-haba eh. Yeah, actually kasamang Konrad, ang ginagawa kasi natin, lalo-lalo natin mga kaguruan at ang ating mga schools, meron yung mga iba dyan na patuloy silang nag-i-scan sa ating kanilang mga module. At alam mo naman na kahit Sabado-Linggo meron tayong programa sa radyo, meron din tayong ALS program. So patuloy yan na hindi nawawala, kaya on the go and all set lahat ang ating mga mag-aaral at nagpapasalamat tayo dahil nga dito sa ating mga access sa ating mga learning modalities natin na merong radyo, may cable at saka meron tayong module. So napakaganda ito, talagang mix talaga ito, hindi lang isang blend o isang module ang ginagawa natin, kundi talaga yung patok sa ating mga mag-aaral ang ginagawa natin kasamang Konrad. Opo. Kaya nga sir, ang sa nakikita nga natin kung yung mga iba parang nagkukumahog ngayon na agad na mapalitan yung mga nasirang module, pero dito sa City of Kawayan is parang parati tayong merong stocks no, na agad pamalit kung may nagkakaproblema. Yeah, actually yung instruction ko sa ating mga kaguruan, sa ating mga eskulet, na kung ano yung nawala o merong nabasang mga module ng mga bata, tignan nyo na, palitan natin, mag-reprint tayo para sa ganun meron silang gagamitin. At kinakailangan laman na titignan natin yung availability ng kanilang mga reading resources para hindi naman sila mapag-iwanan dahil kung 5-10 lang yan in the community, in the barangay, so kinakailangan replacean natin yun kasamang Konrad para patuloy pa rin yung pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Opo, guys to hear po at sa mga pagpapayag po ninyo ngayon talagang ang Schools Division po ng Kawayan City na pinamumunuan ninyo ay talagang hindi ho mabibehind at hindi po napapabayaan ang edukasyon ng ating mga bata dito sa inyo pong nasasakupan, particular po dito sa lungsod ng Kawayan, sir. Yes, dahil very supportive at alam natin na yung nasa ang heart nila, ang nasa puso nila ng ating mga local government units na pumumuno ng ating
butihing mayor, si Mayor Bernardi at saka kausap po ng kanyang mga kasamahan. So nakikita nila talaga yung needs ng ating mga bata, ng ating mga learners. So nandyan sila lahat nakaantabay at tumutulong po at tinitignan po ano yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. So nagpapasalamat tayo sa kanila. Ganun na rin sa ating mga parents, sa ating mga stakeholders, at lahat po ng mga supporters ng Department of Education na talagang binibigyan nilang pagpapalaga ang pag-aaral ng ating mga anak dito sa kalunturan ng Kawayan, kasamang Padre. Opo. Sir, ito nga pong nangyari pong kalamidad do sa atin. Dito po sa division po ninyo, gaano kalaki ang pinsala na naidulot po nito nga pong malawakang pagbanat, especially po sa ating pong mga school buildings o classrooms, and at the same time, ang alam ko, some of our computers na nasa iba't ibang paaralan dito sa Luzon, Kawayan ay may nasira din po. Yeah, actually kasamang Conrad, nag-assess kami kaagad after the typhoon. Na-report na namin yan sa ating butihing mayor at na-report na rin natin yan sa ating mga central office personnel. So bali meron tayong mga more or less mga 2.5 damages yan sa mga infra natin sa classrooms dahil meron tayong 12 affected schools at out of the 12 po meron po tayong 5 major na talagang nasagasaan po sa ating baha. Isa dyan ang Alicaucao, Mabantad North, Mabantad South, Villaluna, at saka yung dito sa Cabarwan. So kinakailangan natin tinignan, gagaputan rather, tinitingnan natin kung paano natin natulungan ang mga ito. Buti na lang meron pa tayong tinatawag nating mga funds. So binigyan na natin kaagad sila ng 20,000 each school para sa kanilang cleaning drive. At kumpunihin na nila agad-agad yung pwede nilang kumpuhin, lalo na ang kanilang electricity at water dahil ito ay pinaka-essential. At higit sa lahat yung connectivity nila sa internet dahil ito ang pangailangan ng ating mga guro. So far, kasamang Conrad ng ating mga teachers at ating mga students, napakaagap nila at napaka-resourceful nila. So meron na kanilang na-repair na yung mga school nila, malinis na, merong 2-3 na lang na school na pupunta ng ating mga bumbero ngayon para linisin talaga yung flooded area dahil napakakapal na putik. So kinakailangan natin na magtulungan at nagpapasalamat din na po sa ating mga ALS teachers, mobile teachers at saka sa mga schools na hindi affected po na tulong-tulong sila. Doon mo makikita talaga kasamang Conrad ang espiritu ng bayanihan sa ating mga kapwa kawayenyos na talagang hindi mo nang hintayin na tawagin mo sila or what. Talagang nakita nila kung anong need ng school, nandun sila tumutulong, naglinis, nag-continue para sa ganon maging maayos muli ang ating mga paaralan kasamang Conrad. Opo, at yan nga po yung nakita ho natin at nababalitaan natin that ang ating mga teachers ay talagang iba yung spirit of bayanihan, talagang buhay na buhay. Sir, sa Gumaros, sa mga usapin na ganito, talagang yung sabi nga ninyo, yung mga hindi naapektuhan, talagang kapit kamay na tumulong po doon sa ating mga ikangay nasira at mga inaayos ng paaralan. So that ito nga po, balik po klase, kahit papano, maging maayos tignan naman itong ating mga ikangay paaralan kahit na ang iba ang sitwasyon ng pagtuturo ngayon. Yes, nagpapasalamat tayo nga kasamang Conrad at higit lalo din sa inyo sa ating media partners, lalo na sa DWDY, sa DWND na talagang kakibat natin sa ating mga pagtuturo, pag-aaral ng ating mga bata. So napakalaking bahagi po ninyo para sa ganun ay may tuwid natin yung challenge na ito para sa ating mga mag-aaral kasamang Conrad. So okay. So with that, sir, kung meron po kayong ikangay announcement or panawagan sa ating pong mga kababayan, sa mga estudyante at sa mga magulang, go ahead please. Yeah, maraming salamat kasamang Conrad sa lahat po ng ating mga magulang, sa lahat po ng ating mga learners. Pero po tayong siguro mga 12 days na lang o mga more or less 10 days para matapos natin yung first quarter ng ating pag-aaral. At nagpapasalamat po ako dahil kahit papano po challenging man ito, marami mang pagsubok ito, hindi man perfecto ito, at least may tatuwid natin po yung ating pag-aaral ng ating mga anak. So tuloy-tuloy po lang tayo sa ating mga paggabay sa ating mga anak, at sa mga anak naman na nag-aaral, patuloy lang po tayo na nakatutok sa ating mga aralin para sa ganun po ay
mabigyan natin ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral at saka may gawin natin yung challenge na ito. At sa lahat po ng ating mga guro, sa ating mga principal, tuloy-tuloy po tayong maging inspirasyon, tuloy-tuloy po tayong mag-guide sa ating mga bata para sa ganon, higit lalo na maintindihan nila yung mga hamon natin sa mga buhay, sa lalo na sa mga panahon ito. Maraming salamat, kasamang Padrad. Maraming salamat din po, sir. At at always ingat po kayo. Magandang umaga po muli at ikangay doblehin po natin ngayon pag-ingat kayo sapagkat hindi lamang itong bagyo, ilang bagyo kalaban natin. Andiyan pa rin po yung COVID-19, sir. Thank you. Thank you. So mga kadiwa, inyo pong napakinggan ang ating pong Schools Division Superintendent dito po sa lungsod ng Kawayan, si Dr. Alfredo Gumaru ng Kawayan City. Oras, 16 na minuto, mga kanibas ang oras ng alas 8 ng umaga. Kumustahin mo nga ang ating gobernador kung okay lang siya? Marami siyang mga naging bisita ang ating gobernador sunod-sunod The last one is Senator Win Gatchalian, di ba? Nauna si Amy Marcos, sumunod si Gordon, si Dick Gordon, sumunod si Bong Revilla, sumunod si Rudy Fernandez, Win Gatchalian, ayan ha, daanan. Ha? Huwag na si Ivana, hindi ko nakita, wala akong pakialam kay Ivana. Si Gerald Anderson. Okay. Swerte sa Diway! Swerte sa Diway! Swerte sa Diway! Swerte sa DY? Ano ba yun? Buong kasiyahang inihahandog ng himpilan DWDY AM at DWLD FM ang NBS Pamasunhandog 2020. Naglalakihang mga papremyo ang aming pamimigay sa pagdiriwang ng 30th anniversary sa December 18, 2020. First prize A, Honda Wave Alpha 125 motorcycle from Equity Machinery. Alas 8 ng umaga, tuloy-tuloy po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Kasama na po natin ang ating pong Governor Rodito Albano. Sapagkat dito po mga kadiwa, ang ating pong lalawigan, sabi nga ni Gob, ang Isabela hindi po namamalimos kahit na tayo po ay dinaanan ng bagyo. Pero overwhelming naman po tayo sa mga taong malalaki ang puso na tumutulong sa ating lalawigan. Ito po ang ating Governor Rodito Albano. Magandang umaga po, Governor. Good morning, Padrad. Good morning sa lahat ng kapakinig po ngayong araw na ito. Opo, Gob. Last week, talagang sabi nga ninyo, ang Isabela, kahit dinaanan tayo ng mga itong ikangay kalabidad, hindi mo galing ang ating ikangay mga kababayan na mamalimos, humingi ng tulong. Pero dito po, Gob, sunod-sunod ang mga dumating na pagbibigay ayuda, especially on the part of mga senators at ilang mga kaibigan niyo, dumating po sa lalawigan ito pong nagdaang linggo. Bumahala ngayon may nagpadala na naman ng 30 mil na iklog galing kila Chua at saka si Rene Chua, pero galing Batangas yung mga iklog 30 mil pinamibigay ko sa Gamu, sa Rene Mercedes, kasi ang dami na dito sa Norte, nakakailang balik-balik sa mga barangay yung mga mayors so so na-overwhelm tayo sa Juan. Pero hindi sa Tugigara, nung minto na rin sila nagtamanggap ng mga yung mga ukay-ukay kasi hindi rin nila ma-disinfect So, at saka yung mga mahirap kasi yun Conrad, hindi naman sa umaayaw tayo, no? Pero yung hanggang sa lang natin, maaabot ba, tama na yun, hindi tayo yung yung gluttony, yung parang kinakain natin kahit hindi na hindi akma. Oo. At susumusuka na. Hindi tayo doon. Papasalamat tayo para at least next time may tayo kung talaga nangangailangan tayo. Para next time hindi magsawa yung mga nagbibigay sa atin. At least isipin nila ganun pala sila, hindi sila yung opportunistic. Mahirap yung nagiging opportunista hindi ka makapangon. Opo. At saka nakakahiya din kasi yung dangal natin para nabibenta natin. Well, para sa akin yun, para sa iba, hindi ko alam. Kasi nung bumibisita ako sa mga barangay, sinasabi ko sa kanila yan. Lalo yung kahapon sa Santa Maria, doon sa motion scene, saka sa mga iba. May pinatatawag ko yung mga gumagawa ng bangan. Sinasabi ko sa kanila, tutulungan natin kayo. Yung mga bangan yung natin. I-update na lang natin yung kabuhayan nila, saka yung mga negosyo nila ba. Hindi na lang natin pagtunan. Actually, yung pera natin sa Kapitolyo, nabinigay natin, may 20 million pa tayo dyan and counting and rising yung mga donasyon.
So, gagamitin natin yan para sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Lalo sa lanta ng ano. Kasi para sa kanila yan eh. Kasi ang daming sabi sa akin na gusto rin namin manirahan sa mataas na lugar ba, yung mga iba kung pwede yung pabahay daw. So, inisip namin yung mga pabahay na ibibigay sa ating mga mamamayan na gustong lumikas na dun sa mga nababahal lugar. Yung mga iba naman, Opo. sa si Mayor, mga mayor. Yung mga lumikas, okay lang, huwag natin pilitin kasi sometimes sentimental value sila, mga ganyan. Ayaw talaga nila umalis, kahit nasa bubong na sila, ayaw talaga nila umalis. So, wala na tayong magagawa doon. So, yung mga iba, nagsigno tayo na sila magpalista na kaya para tutulungan namin kayong magkaroon na result ng Yung nga po, Gob, ikaw ngay mga nakakatuwa na mga pagbabahagi ho natin ng mga ganyang programa po sa ating mga kababayan na wherein, kasabi ko nga po sa ating programa as always, hindi kayo iiwanan at hindi tayo iiwanan ng ating buting governor, whatever it is. Andyan po ang ating provincial government sa pamumuno nga po ninyo dalawa ni Vice Governor Boji, kaya nga po ang ating mga babayan ay inspirado na rin po talagang bumangon. Basta isang pamilya lang tayo. Alam mo naman na dumarating itong mga pagbaha sa ating taon-taon. Pero ngayon lang tayo nabaha na ganito kasi first time na nakita natin yung flood waters na talagang tumaas. Tapos ngayon nga si Secretary Simato, in charge na rehabilitation, nakikita kami mamayang alas 10. So, pinaabante ko ngayon, binibili ko ngayon meeting tayo ng mga mayor sa mga mouse kasi nagtumawag si Dar at pinalilista na yung mga beneficiaries ng para mabigyan ng ayuda ng DA. Kukunti pa lang ang nakalista sa akin ewan ko nga kung ano yung nangyayari na bakit kukunti pa lang titignan ko kung sino yung nagkukulang, tayo o yung region. Kasi kung yung region yung nagkukulang, susumbong ko kay Secretary Dar. Hindi nila listahan nila ng yung parang incomplete. One hectare and below. Tapos magkakaroon tayo ng RBC sa Biyernes, kasama sila sa Senator Bongo at Senator Bea para tingnan itong post laging natin. Sa ngayon na Conrad, nag-umpisa na sila PH o sila Jimmy Rivera, nag-direct ng mga jogging operations sa ating mga barangay na tinamaan ng pagbaha. Kahapon yata nakadalawa sila yung report sa akin. Opo, at maayos nga po para ito malayo pa sa para hindi po sila magkaroon ng ikangay mga sakit na tulad ng dengue, mga ganyan, kailangan talaga maglinis na. Opo, Gob. Bahagi rin kami ng mga vitamins, yung mga kailangan, yung mga dapat kahit tama-tama yung mga itlog na dumating, 30 mil na itlog, matamahagi natin sa lahat ng mga families dyan natin ng barangay. Ngayon, nagdala lang kami ng mga palit sa mga reports ko sa mga bali pala masira yan pag yung itlog ng pugo. So dapat po talaga ma-dispose ka agad. Dapat ma-dispose ka agad. Okay. Anyway, next time, magkaanuhan tayo. Okay, Kokon, hindi ko gusto ko tulong ng interview natin. Magbibista ako kasi... Okay, Gob. Sige po, go ahead. Thank you. Okay, Gob. Okay. Thank you very much po. At salamat po ang ating pong buting Governor, Governor Rudito Albano, no? Diretso na siya together, kaya po kinuha lang natin yung kanyang ilang minuto na pagbabahagi po ng mga impormasyon. Sabi nga po niya, ay naapo. Marami pa rin ng mga tumutulong po sa atin at ito nga po ay meron pa rin ng ikangay pondo ang ating probinsya na ito nga po gagamitin sa pagbibigay po, pag-abot pa rin ng tulong sa ating mga babayan, like nga po yung pagbibigay ho ng pabahay. Bakit nawala? Bakit nawala yung aking rito? Bakit biglang resume ka? Hindi naman kita ginagalaw, bigla kang magko-commercial nitong FB ko. Gusto mo ng commercial? Sige, magko-commercial tayo. Good morning kay Janet Martin. Thank you, Janet. Shout out daw siya sa kanyang family dyan po sa Purok 6, San Fermin, Kawayan, Isabela, sa Martin family ko. Good morning. Good morning kay Carlos Calasien. Good morning kay Apo Board Member Arco Meris ng Alma Distrito. Magandang morning, Greven Gapusan. Steve Romero. Good morning, Michael Pagirikan. Good morning. Oh. What's that, man? Pansit. Annabel Cuaresma, magandang umaga po. Ayan. Good morning din kay Dudes. Okay, magbabalik po tayo after some important reminders.
Swerte sa DIY! Swerte sa DIY! Swerte sa DIY! Swerte sa DIY? Ano ba yun? Buong kasiyahang inihahandog ng himpilan DWDY AM at DWLD FM ang MBS Pamasunhandog 2020. Naglalakihang mga papremyo ang aming pamimigay sa pagdiriwang ng 30th anniversary sa December 18, 2020. First prize A, Honda Wave Alpha 125 motorcycle from Equity Machineries, Kawayan City. First prize B, Honda Motorcycle TMX 125 from J2 Marketing, dealer of Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, Tagaran, Kawayan City. Second prize, 32 inches flat screen TV with bracket from ASV Marketing, Canciller Avenue, Kawayan City through Mr. and Mrs. Amado Boy and Zenny Viernes. Third prize, Singer Sewing Machine from JD Enterprises, Rizal Avenue, District 3, Kawayan City through Mrs. Delia de Guzman. Fourth prize, Sala set from Star Saver Enterprises, Public Market, Kawayan City through Engineer and Mrs. Sandre and Lori Di Maculangan. Fifth prize, Gimelina Coffee Table with Chair from Triple R Furniture Wood Products, Consuelo Lucas Street, Purok Saisan, Ferming, Kawayan City through Engineer and Mrs. Rufo Bulusan. Sixth prize, water dispenser from Hotel Alabama, Paraiso Street, Cabarwan, Kawayan City, and Red's Laundry Express, Quezon Street, Kawayan City through Miss Cherry Marie Viernes Malinlin. Seventh prize, 2 units divan set from Flores Furniture Shop, Villa Concepcion, Kawayan City through Mr. and Mrs. Neil and Gemma Flores. Eighth prize, washing machine from SP Rufino Arcega, Kawayan City. Ninth prize, Power Tools Planer from Power Tools Quezon Street, Kawayan City through Mr. and Mrs. Eddie and Deborah Yumul. Tenth prize, G. Melina Double Bed from Felix Furniture Shop, Barangay Victoria, San Mateo, Isabela through Mr. and Mrs. Reynaldo Felix. 11th prize, cellular phone with camera from Globe Telecom, Tagaran, Kawayan City. 12th prize, G. Melina TV stand from MJ's Ragasin Furniture Shop, Caloocan, Cabatuan, Isabela through Mr. Totoy and Michael Ragasin. 13th prize, double deck bed from Cercenia Furniture Shop, Purok 5, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Franklin and Nieves, Cercenia. 14th prize, G. Melina mirror stand from Matalang Furniture Shop, Minati Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ricardo Matalang. 15th prize, 2-unit butaka from Nayon Gabriel Furniture Shop, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Nayon Gabriel. Anniversary draw, 1-unit hot and cold water dispenser from Universal Leaf Philippines Incorporated, Napaco Pequeño, Reyna Mercedes Isabela. Last, Consolation prize from Vice Governor Faustino Boji GD III, Province of Isabela. Mason Hotel, Burgos Street, Kawayan City through Mrs. Jocelyn Pua. Mr. Aaron Agkawili, Manager DSA Hardware, Electrical and Construction Supply, Centro, Kawayan City. ASM Enterprises, Minati Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ambrosio S. Maranan Jr. PS Commercial, Kawayan City. Mrs. Hortensia R. Galapon, Provincial Human Resource Management Office, Provincial Capital, City of Ilagan. Mrs. Maria Teresa Araneta Flores, Provincial Treasurer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Antonieta M. Bulan, OIC Provincial Accountant, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Elsa M. Pastrana, Provincial Budget Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Dr. Angelo C. Nawi, DVM Provincial Veterinarian, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Ruben C. Turingan, Provincial Maintenance Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Jeronimo Cabaccan Jr., Provincial Environment and Natural Resources Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Marites Frogoso, Provincial Agriculturist, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Marlu Rojas, Municipal Planning and Development Coordinator, Reyna Mercedes Isabela. Miss Lilia de la Cruz Castillo, Provincial Cooperative Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Guillermo Barreto, Provincial Assessor, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Aldrich Samonte, Municipal Engineer, Nagilian, Isabela. Providers Multipurpose Cooperative, Nagilian, Isabela. Mr. Carlito Andres, City Treasurer, Kawayan City. Engineer Casimiro Palogan, Municipal Engineer, Dinapigi, Isabela. Mr. and Mrs. Jojo and Ching Aves, Botica Aves Public Market, Kawayan City. SB and Mrs. Manny and Merlita Angulwan, Angulwan Lechon House and Meat Shop, Reyna Mercedes Isabela. Raffle date, December 18, 2020, alauna ng hapon sa NBS Studio, Minanti Uno, Kawayan City, as per Mayor's Permit Number 0168 Series of 2020. NBS, Pamaskong Handog 2020. Our own special way of saying, Maraming salamat po!
8 ng umaga, or in short, it's 8:30 in the morning. O, shout out daw. Sabi ni Marie Bayubay Balesteros sa kanyang ikang brother and sister, friends in Mabantad. Kaya po sa taga mga Mabantad, good morning. I hope your morning is very, very good. At alam ko na hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayong ikang naglilinis at nag-aayos po ng inyong mga tahanan. Pero yung buhay niyo, yusin niyo kailangan tuloy-tuloy lang. Move on tayo. Huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong nagpapadala sa dami ng mga problemang dumarating sa atin. Siya daw po yung nanonood from Santiago City, si Marie Bayubay Balesteros. Si Carlis Calasian sa Hong Kong naman siya nanonood. I mean, nasa Hong Kong siya. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Katulad nga po ng ating nabanggit po kayo na last week, tayo po ay binisita ng ilang share dad po. Good morning kay Sir Johnson Agustin from Canada. Po, Mr. Johnson Agustin from Canada, thanks for watching. Good morning to all of you out there. To all of beautiful people of the Republic of the Philippines, especially if you're from Region 2, Isabela Province, who are living in Canada. I'd like to say good morning to all of you there. Ay, tama ba yung English ko? Danag! Katulad po lang ating nabanggit, last week tayo po dinagsa ng mga ikangay maraming mga senador na bumisita po sa ating lalawigan ng Isabela. Kahit pa paano man ipagbisita naman po nila, siguro naman po may mga iniwang mga konting tulong o ayuda sa ating po mga ating lalawigan ng Isabela. Why this boy is coming, going here in my boat? Because something wrong with him? Yes? Anything I can do for you that you cannot do for me? You're red for the day. Why? You're so taba. Ching chong. Morning, morning! Magandang umaga. At nung last Saturday, Senator Win Gatchalian is also visited our province of Isabela, and he went to city of Ilangan, and in connection with that, our ever joyous reporter and announcer on my favorite PA is one of also who attended the said press con being done in city of Ilagan by Senator Win Gatchalian. So to cut the story short, nagnonosbleed na ako. Pumunta siya. Si Annalisa Gambal. Kaya tignan natin kung ano ang balita mula po sa pagdalaw ni Senator Win Gatchalian sa pamamagitan ni Annalisa Gambal. Natatawa tuloy sila Arnie Lacar. Good morning, Arnie. Sige, anong balita, Annalisa? Yes, Kaliwang Conrad, tama ka nga na dumalaw nung araw ng Sabado dito sa ating sa lungsod ng Ilagan si Senator Sherwin Gatchalian kasama ang Vice Mayor at isang councilor ng Valenzuela City upang sa ganun formal nga naiabot sa ating Governor at Vice Governor ang tulong nila dito sa probinsya ng Isabela. So 4 million pesos ang halaga ng financial assistance and in kind itong kanyang iniwan sa ating probinsya, while sa Cagayan, Kaliwang Conrad, kasi bago ang Isabela, sa Cagayan muna siya, nag-iwan din siya ng 3 million pesos ang halaga na in kind and cash assistance sa mga kababayan naman natin dyan sa Cagayan. So yung mga na-benepisyuhan o nabigyan ng tulong at sa mga in-kind noong Sabado dito sa ating sa Isabela ay yung mga kababayan natin sa lungsod ng Ilagan. Maliban sa syudad ng Ilagan, nagbigay din siya ng tulong sa bayan ng Cabatuan, bayan ng Cabagan at bayan ng Tumawi ni Isabela, na formal namang inabot ito ng kanilang mga mayor sa mga nabanggit nga na mga bayan. So sabi nga ni Senator Gatchalian na hindi pwedeng iwanan ang ating probinsya, kaya agad sila ang mayor ng Valenzuela City na si Mayor Rexlon Gatchalian ay agad na nagpalabas ng isang resolusyon na kung saan ito nga ay kumbaga nag-aatas sa kanilang syudad na magpalabas ng pondo upang sa ganon tutulong din sa Isabela sa ating probinsya. Doon sa 4 million, Kaliwang Conrad, 3 million ang galing sa Valenzuela City, 1 million ang galing sa personal fund ni Senator Gatchalian. So nagati silang magkapatid. Oo. So mas malaki kay lang sa City of Valenzuela. City of Valenzuela. So mga bigas, na meron ding mga relief goods, meron ding namigay din sila ng mga tsinelas, mga face shield. Yan yung mga ibinigay niya sa ating mga kababayan sa
lungsod ng Ilagan. So on the part naman ng ating butihing governor, kay Governor Albano at Vice Governor Boji D ay talagang taos puso yung kanilang pasasalamat. Sabi nga ni Senator Gatchalian na kahit kumbaga konti man yung kanilang naitulong, at least kahit papaano malaki ay yung kumbaga maibsan ay yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito ka sa lalawigan ng Isabela. At bilang chairman, sabi nga niya, bilang chairman ng Committee on Basic Education sa Senado, sabi niya na agad silang kumbaga titiyakin niya na madadagdagan yung pondo ng Department of Education Kaliwa Contra, dahil alam niya na marami itong mga nasira na mga kagamitan ng ating mga iba't ibang mga eskwelahan sa ating pong bansa, dala ng mga magkakasunod na pananalasan ng mga bagyo. So sa ngayon ay ito yung kanyang tinatrabaho kaniwang Conrad, at syempre isa rin sa mga kanyang ipinopropose ay mabigyan ng ito yung mga teacher natin, yung kanilang mga benepisyo kadiwang Conrad. So maliban din dyan ay on the part naman ni Mayor J. Diaz, talagang nagpasalamat siya kahit papaano, talagang yung pagdalaw ng mga matataas na opisyal sa ating probinsya, ito talagang nakaka-inspire din sa kanila upang sa ganun patuloy itong pagbigay nila ng tulong sa kanilang mga kababayan. So okay na yung kumbaga nasa relief, nasa stage na sila ng relief operation dyan sa lungsod ng Ilagan. Opo, at napakaganda kung ang ikangay naging makabuluhan at ang pagdalaw, hindi lang dumalaw na nagpakita, nagpa-picture, kundi nagbigay pa siya ng tulong sa ating mga babae sa lalawigan sa Isabela. Oo, so yan kaliwang Conrad, at sabi niya hindi ito yung huling pagpunta niya, at tiniyak niya na magbabalik pa siya upang sa ganun magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Thank you very much, Sandali sa Gamat. Magbabalik po ang ating DY Patrol Morning Edition. Makalibas lamang ang ating pong ilang mga hanapbuhay at ang ating pong pamaskong handog. Swerte sa DY! Swerte sa DY! Swerte sa DY! Swerte sa DY? Ano ba yun? Buong kasiyahang inihahandog ng himpilan DWDY AM at DWLE FM ang MBS Pamaskong Handog 2020. Naglalakihang mga kapremyo ang aming pamimigay sa pagdiriwang ng 30th anniversary sa December 18, 2020. First prize A, Honda Wave Alpha 125 motorcycle from Equity Machineries, Kawayan City. First prize B, Honda Motorcycle TMX 125 from J2 Marketing, dealer of Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, Tagaran, Kawayan City. Second prize, 32 inches flat screen TV with bracket from ASV Marketing, Canciller Avenue, Kawayan City through Mr. and Mrs. Amado Boy and Zenny Viernes. Third prize, Singer Sewing Machine from JD Enterprises, Rizal Avenue, District 3, Kawayan City through Mrs. Delia de Guzman. Fourth prize, Sala set from Star Saver Enterprises, Public Market, Kawayan City through Engineer and Mrs. Sandre and Lori Di Maculangan. Fifth prize, Gimelina Coffee Table with Chair from Triple R Furniture Wood Products, Consuelo Lucas Street, Purok Saisan, Fermin, Kawayan City through Engineer and Mrs. Rufo Bulusan. Sixth prize, Water Dispenser from Hotel Alabama, Paraiso Street, Cabarwan, Kawayan City, and Red's Laundry Express, Quezon Street, Kawayan City through Miss Cherry Marie Viernes Malinlin. Seventh prize, 2 units divan set from Flores Furniture Shop, Villa Concepcion, Kawayan City through Mr. and Mrs. Neil and Gemma Flores. Eighth prize, washing machine from SP Rufino Arcega, Kawayan City. Ninth prize, Power Tools Planer from Power Tools, Quezon Street, Kawayan City through Mr. and Mrs. Eddie and Deborah Yumul. Tenth prize, G. Melina Double Bed from Felix Furniture Shop, Barangay Victoria, San Mateo, Isabela through Mr. and Mrs. Rinaldo Felix. 11th prize, cellular phone with camera from Globe Telecom, Tagaran, Kawayan City. 12th prize, G. Melina TV stand from MJ's Ragasin Furniture Shop, Caloocan, Cabatuan, Isabela through Mr. Totoy and Michael Ragasin. 13th prize, double deck bed from Cercenia Furniture Shop, Purok 5, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Franklin and Nieves, Cercenia. 14th prize, G. Melina mirror stand from Matalang Furniture Shop, Minati Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ricardo Matalang. 15th prize, 2-unit butaka from Nayon Gabriel Furniture Shop, Maligaya, Kawayan City through Mr. and Mrs. Nayon Gabriel. Anniversary draw, 1-unit hot and cold water dispenser from Universal Leaf Philippines Incorporated, Napako Pequeño, Reyna Mercedes, Isabela.
Last, Consolation Prize from Vice Governor Faustino Boji GD III, Province of Isabela. Mason Hotel, Burgos Street, Kawayan City through Mrs. Jocelyn Pua. Mr. Aaron Agkawili, Manager, DSA Hardware, Electrical and Construction Supply, Centro, Kawayan City. ASM Enterprises, Minanti Uno, Kawayan City through Mr. and Mrs. Ambrosio S. Maranan Jr. PS Commercial, Kawayan City. Mrs. Hortensia R. Galapon, Provincial Human Resource Management Office, Provincial Capital, City of Ilagan. Mrs. Maria Teresa Araneta Flores, Provincial Treasurer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Antonieta M. Bulan, OIC Provincial Accountant, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Elsa M. Pastrana, Provincial Budget Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Dr. Angelo C. Nawi, DVM Provincial Veterinarian, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Ruben C. Turingan, Provincial Maintenance Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Jeronimo Cabaccan Jr., Provincial Environment and Natural Resources Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Miss Marites Frogoso, Provincial Agriculturist, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Marlu Rojas, Municipal Planning and Development Coordinator, Reyna Mercedes Isabela. Miss Lilia de la Cruz Castillo, Provincial Cooperative Officer, Provincial Capital, City of Ilagan. Mr. Guillermo Barreto, Provincial Assessor, Provincial Capital, City of Ilagan. Engineer Aldrich Samonte, Municipal Engineer, Nagilian, Isabela. Providers Multipurpose Cooperative, Nagilian, Isabela. Mr. Carlito Andres, City Treasurer, Kawayan City. Engineer Casimiro Palogan, Municipal Engineer, Dinapigi, Isabela. Mr. and Mrs. Jojo and Ching Aves, Botica Aves Public Market, Kawayan City. SB and Mrs. Manny and Merlita Angulwan, Angulwan Lechon House and Meat Shop, Reyna Mercedes Isabela. Raffle date, December 18, 2020, alauna ng hapon sa NBS Studio, Minanti Uno, Kawayan City, as per Mayor's Permit Number 0168 Series of 2020. NBS, Pamaskongan Dog 2020. Our own special way of saying, Maraming salamat po!
Medyo napahaba po yung ating commercial dahil nga po doon sa ating NBS Pamaskong Handog. Kaya po sa ating mga kababayan, oy kayong mga nanonood bili kayo ng ticket namin Malapit na grand draw namin December 18, 30th anniversary ng aming himpilan. Well, sa mga oras na ito, bigyan natin local na balita mula sa Southern Part. Michelle Singalaw, Banyaga, good morning. Yes, good morning. Kaliwang po na medyo dismayado ang ating mga farmers dito sa Southern Isabela dahil sa tagal ng schedule ng seed distribution. Actually, yung Thursday, Kaliwang Conrad, nasimulan ito sa yung part ng Barangay Villa Marcos, and Friday sana yung Barangay Reñagan, other parts, na nahati kasi ito sa 5 schedule, and sana sa ngayong Lunes ay para ito sa part na Nagbakalan, Bugaling proper, or itong mga ito pang katabi nitong barangay. Pero dahil na sinasabi na lack of deliveries o hindi na tuloy na nakuha ang ilan sa mga bihe, kung kaya't natigil nung araw ng Friday, and na-deliver ito last Saturday, pero inspection ngayon, araw ng Lunes, so nagkakaroon ng delay, Kaliwang Conrad, which is problemado ang ating mga farmers dahil sa halos lahat, Kaliwang Conrad, especially yung mga nakabili na kanina din, hindi na hinintay itong sinasabing binhi mula sa Department of Agriculture sapagkat huli na, lalo especially yung mga may mga bukid na nasa gitna, kinakailangan nilang makisabay sa mga nasa harapan. Actually, ito yung scenario every cropping season. Last cropping, nakita natin yung mga farmer muli, na kasama natin na nandoon dati, no, na nakapanayam natin, and until now, ganun ang kanilang mga dialogue, na napaka-late nga ang binibigay na schedule o ibinibigay na seed distribution ng Department of Agriculture. And yung iba pa, yun nga, no, nakakalungkot, pero sabi nga halos nakatanim na yung karamihan bago pa ituloy ang ibigay itong binhi ito. And karamihan sa binhi ito, taliwas din sa kagustuhan ng mga farmer, which is mas gusto kasi nila, aminin natin Kaliwang Conrad, mas gusto ng mga taga-Maloya sa Southern Isabela yung inbred. Kaya gusto ng ating gobyerno na itong hybrid modernization program sa tawagin. Pero yun nga, nakasanayan kasi ng ilan. Mahirap pa rin palitan yung scenario which is from inbred to hybrid. Lalo pat yung mga taga-bukid nila o yung tinatawag natin porosyentuhan Kaliwang Conrad. So sa kanila naman ng Giver Patrol, bagaman tumangging pati-interview na si OIC officer in charge ng DA Ramon, Cayetano at Salon, nakapanayam natin while ago lang Kaliwang Conrad, wala silang magagawa kahit kundi sundin kung ano ang utos o direktiba na nakataas kung kailangan pa itong ilalim sa inspection. So sabi nga niya, aminado din siya sapagkat siya ay farmer na late na yung binabahagi nila ang binhi ito. Actually kasi ang kagandahan lang na binibigay nila pag inbred kasi Kaliwang Conrad ay 2 abono lang ang matatanggap ng mga ito. Pag hybrid naman, 3 abono. Pero yun nga lang, yung problema, yung timing, Kaliwang Conrad kung tawagin. Actually, yung abono last cropping season, Kaliwang Conrad, natanggap lang month of September, which is tapos na yung anihan. Urea yung binigay dati, 2 urea per hectare, which is sabi na nga ilan sa ating mga farmers kanina, na sana ito yung ma-brought out sa panlalawikang tanggapan ng Department of Agriculture na ganyan na yung mga senaryo. Very late na akong magbigay ng mga binhi, which is tapos na ang land preparation, ang pagtatanim bago pa ibibigay itong binhi ito, at kung abono naman, halos nakatapos na sila mag-abono, bago na naman ibinabahagi itong abono ito, Kaliwang Conrad. So, yan yung mga senaryo na nakita natin kanina while ago, Kaliwang Conrad, sa bahagi sa may bodega ng Department of Agriculture, kapag pumunta rin tayo kanya doon. At yun yung mga hinihintay kung kailan muli yung schedule sapagkat yung unang binahaging schedule hindi nasunod. On the other part, sa lungsod ng Santiago naman, sapagkat meron silang sariling pondo na ibinabahagi sa being independent ng Santiago City, being independent city, kung saan ito yung kanilang priority rin. Actually, last week, nagkaroon na rin ng distribution, and itong week na to be submitted din, no, itong mga, particularly sa region, yung mga naka-avail, yung mga nabanggit na nabingi upang to follow na ulit yung abono. So yun yung mga differences na nangyayari dito sa ating AUR when it comes sa programa para sa mga farmers na ngayon, sapagkat talagang sabik ang mga farmers sa Kaliwang Conrad para sa nabanggit na programa dahil dala ng naranasan nilang crisis noong panahon ng anihan, which is bagsak ang presyo at tuluyang pang mapinsala ng bagyo ang kanilang mga ani. So napakalaking tulong sa bahagi nila itong sinasabi sa ng seed subsidy at inorganic fertilizer subsidy.
So yun ang ating update mula sa ating AUR, DUI Patrol, Michelle Zingalawa Banyaga, reporting live. Okay, thank you very much, Michelle Zingalawa Banyaga, sa iyong update sa iyong AOR. Nagatid sa ating oras, 9 na minuto bago mag alas 9 ng umaga. Alam po ba ninyo na nire-recommend at ito nga po, yun po sa National Disaster Risk Reduction Management Council, abay pumalo na po sa 12.9 bilyon ang halaga ng pinsala ng Bagyong Ulysses at nagpalubog din sa buong Cagayan na province o Cagayan na Valley. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 8.699 bilyon ang winasak ng Ulysses sa infrastructure at 4.213 bilyon sa agrikultura. Ang pinsala sa Cagayan Valley ay umaabot na rin sa 4.960 bilyon sa infrastructure at 1.129 bilyon naman sa agriculture. Itinuturing na pangalawa ang Bagyong Ulysses sa Bagyong Rolly na nag-iwan ng 73 patay. Lumilitaw din sa datos ng NDRRMC na 17.875 bilyon ang iniwang pinsala ni Rolly habang 4.222 bilyon naman si Quinta. Dahil ito abot sa 35 bilyon ang pinsala ng tatlong magkakasunod na bagyo. Nabatid pa sa NDRRMC na sa Bicol naman ay nasa 168.502 milyon ang sinira ng bagyong si Quinta. At ang si Rolly naman habang nasa 1.377 bilyon ang sinira sa agrikultura at 964.58 milyon sa infrastructure sa Central Luzon. Nasa 3.7 milyon namang individual mula sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng bagyong Ulysses habang nasa 80,166 ang nawalan ng tirahan, supply ng kuryente at tubig. Yan po mga datos na yan ay mula po sa NDRRMC. Samantala sa oras ito mga kadiwa, bigyan na rin ng lokal na balita mula kay Mods Turquesa. Magandang umaga, Mods! Yes, magandang umaga rin kadiwang Conrad, mga kaibigan, balita po tayo mula sa bayan ng Quirino, COVID-19 natin. Ipinahayag ni Senior Fire Officer 3 Ferdinand Malenab, Fire Marshal ng BFP Quirino Isabela, na umaata po sila na bago magtapos ang taong 2020 ay mapasimulan na ang 2-story proposed BFP building sa naturang bayan. Ang naturang proyekto ay napaglaanan daw po ng mahigit 7 milyong piso galing sa national government. NHU kasi yan eh. Kasi 7 point something ang pondo budget. Ito malaki. Two story. May ano siya, rooftop. Yung pan namin, yung uniform na building namin. So, inaasahan po natin kung tapos na po yung building, baka by this coming month, before the end of this year, ay magsimula na po. Yes, kasamang mo, hopefully, kasi matagal na namin nila kasi every time na kailangan nila yung building ng LGU na tinitirahan namin, kasi temporary shelter lang naman yung mga binibigay na na office namin dito. So hopefully sana ma-implement na hanggang next year siguro. Okay, so yan mga kaibigan, ang naging kaugnay na pahayag ni Senior Fire Officer 3 Ferdinand Malenab, ang Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Quirino, Isabela. Sa ngayon ay nakikisilong pa lamang daw po ang BFP Quirino sa isang gusali ng LGU Quirino, Isabela. Kaya hopefully daw po ay mapasimulan na ang kanilang proposed 2-story BFP building before the end of this year at matatapos by next year. Yan ang balita mula po dito sa Kapatagan ng Manlig, DUI Patrol, Mods Turquesa, reporting live. Thank you very much, Mods Turquesa!
minuto na lamang po bago mag-alas 9 ng umaga. Samantala mga kadiwa, sa mga karagdagang balita natin, umaabot na po sa 818,000 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa case bulletin na ilabas sa Department of Health, DOH, 1,968 ang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala, kung saan ang pinakamarami ay mula po sa Cavite na nasa 107. Nasa 10,957 naman ang bagong recoveries naman ang naitala ng DOH, dahilan para umabot na sa 386,486 ang gumaling. Ang kabuang bilang naman ng ikangay habang ang umaabot naman sa 8,123 ang bilang ng nasawi, matapos madagdagan ng 43 ang ikangay namatay. Sa ngayon ay nasa 24,209 na lamang ang total active case ng COVID sa ating bansa. So yan po mga kadiwa, ang latest natin as far as COVID-19 is concerned. So with that, I'd like to say once again that I am bidding you goodbye temporary, but I'll be back again tomorrow in another edition ng ating programang DY Patrol Morning Edition. Dito ba rin po sa himpilang ito ng MBS DWDY AM 1107 sa pitan po ng inyong mga radyo sa ating pong mga FB watchers live. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga po. Hanggang bukas po muli. Stay safe.